Good morning! Yes, it's coffee time with God. Amen. Ang gospel reflection for today, Jesus appears to the seven disciples. Taken from John 21:15 to 19. Let us Let pray. us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. After Jesus had revealed himself to his disciples and eaten breakfast with them, he said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He then said to Simon Peter a second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. He said this, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me." The Gospel of the Lord. Praise to Praise you, the Lord Lord Jesus Jesus Christ. So, Okay, ako ang napili ko dito is yung follow me. follow me. Yes, actually Okay. favorite ko yan eh. Lagi ko yung sinasabi, no, yung follow me. Tingnan mo, no, ang napansin ko dito, ang dami niyang sinabi ni Jesus, feed my lamb, yan. Tapos, tend my sheep, di ba? Tapos ang ending niya, follow me. Ibig sabihin, marami si Lord na gustong ipagawa. No, kay si Peter lang kasi yung kausap niya, no? Marami siyang gustong ipagawa kay Peter. So, ibig sabihin, dahil na nagsama sila ng matagal, sundan mo lang kung ano yung pupuntahan ko. Kasi yung ending ni Jesus, hindi nakakalungkot. Di ba, mamamatay siya. Oh, nakalagay dito. Kaya nga sinabi dito na kaya mo pang magbis mag-isa kasi able ka pa. Pero pag tumanda ka na, meron nang magbibihis sa iyo. So kahit na hindi mo gusto, ipapakain sa iyo, ipapakain sa iyo. So parang ganun yung mangyayari sa atin. No, dito sa mga apostles, when Jesus said, follow me, merong times na may papagawa sa iyo na hindi mo magugustuhan. But we promise the Lord to follow Him.
So, yan yung parang ano sa akin talaga yung word na follow me. Although yung do you love me, lagi na kasing madalas yan ng topic dito, no? Ngayon ko lang kasi to, kasi pag pinapili mo ko, yan mauna yung do you love me, yung kay Peter, no? Ngayon ko lang to na ano yung follow me. So, sabi nga natin yung Holy Spirit, hindi mag-ano sa iyo, diba? Tungkol na lang din. Kasi, syempre, pag sinabi mo follow me, doon napapasok. Nasasagot niya yun, if you love me, you will follow me. Yun. Parang yun yung ending ng do you love me, ng do you love me. Kulang na lang ni Lord sabihin mahal mo ba ako? Eh di sundan mo ako. Eh di mo ako sinusundan eh. Hindi ka pa rin sumusunod. Ulitin na naman niya, do you love me? Yun. Okay, sige. Ayan. So, ang pinaka-core message, kung mahal mo ang ating Panginoon, you should follow Mhm. whatever Jesus wanted you to do. Amen. Ayan. Marami ron siguro, nabanggit mo rin, marami ron ayaw mo. Pero you have to follow because you love Jesus. Good. Ang sa akin naman, yung mga specific na pinagagawa ng ating Panginoon, kung mahal mo ako. So ito yung utos niya kaya John. Puro it's not about sa kanya mo iparamdam, but feed my sheep, tend my Mhm. sheep. Basta yung mga mahal niya, dun niya gustong i-focus yung iyong pagmamahal. Kasi pagka minahal mo yung mga tao na yan, minahal mo na rin talaga ako. Yan, Okay. So, yung ano mo, yung message. specific na, sabi mo, specific instruction. Kasi talagang sinabi niya, feed my sheep, tend my sheep. Pagkatapos, ang napansin pa doon, na puro sa sheep, puro yung alaga. Kaya tapos sabi niya, ang tanong is, do you love me? Ngayon, dahil sinabing, do you love me? Eh, hindi yung gawin mo para sa akin, pero gawin mo para sa iba. Parang ginagawa mo na rin sa akin yun. Yan. Yun. So, doing it for others. So, parang loving God is doing it for others. Amen. So, ako naman, yung aking gustong message ni God para sa atin, na talagang as usual, no, yung follow me. Wala na kasing sasaya pa dito sa mundong ito kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya lang, mahirap. Kasi hindi yun yung gusto natin. Ngayon, kung nag-decide tayo na i-follow natin siya at talagang alam ni Lord na Lord, talagang gusto na talaga akong mag-follow sa iyo. Sincere ka. Yung sinasabi nating mahirap, magiging madali. Naniniwala ba kayo doon? Magiging madali kasi binibigyan tayo ni Lord ng grace para makayanan natin yung mahirap. Alam niya kasing mahirap eh. 'Di ba? So, hindi niya tayo pababayaan dahil gusto niyang makasama natin siya sa langit kailangan din niya, tinutulungan niya tayo lagi, no? Sa lahat ng tatahakin natin dito sa mundo to. And, importante na sinabi nga yan dito, tulad ng sinabi ni Brother June, na we are doing this for others. Parang, if you're doing this for God, no? Kaya meron kang kaibigan. Sabi mo, Lord, I will follow you. Paano mo siya itatrato? Kahit may ginawa siyang masama sa iyo. Hindi ba si Jesus, titignan mo ngayon yung buhay ni Jesus, paano niya tinrato yung mga nagpatay sa kanya? Ano sabi niya? Lord, forgive them for they do not know what they're doing. Can you say that to your enemy? Na they do not know? Alam mo naman na siniraan ka niya, di ba? So, yun, yung example na yun, you do it for others. So, parang pinapakita mo kay Lord talaga na isinasabuhay mo yung ginawa niya. No? So, yun yung parang sinasabi dito na do it for others. And then, pag ginawa mo yun, siguradong tanggap na tanggap ni Lord yun. Yeah. Amen. So, yun din ang siguro action word na dapat natin gawin. Follow me. And meron ka nabanggit na sabi mo, nagiging madali, no? Yung mahirap na gawain.
nagiging madali. Baka ang gusto mong sabihin doon, nakakayanan. Yes. Or pwedeng sabihin natin, despite na mahirap, nagiging masaya pa rin. No? Yeah. We feel the joy. Minsan hindi matutupad eh, di ba? Minsan, ang kadalasan naman talaga, hindi madali. Mm. But what is important is we are able to follow Him despite na medyo mahirap, but we feel the joy that comes from the Lord. Yeah. So yun na nga, siguro kasi ganun na na-experience ko, hindi naman talaga naging madali. Because, halimbawa, ginagawa na natin yon. Mahirap, may mga persecutions, may mga frustrations, pero tinuloy pa rin natin. And that is the time na nararamdaman natin, ang saya pala. Di ba? So, yun yung gustong maramdaman natin ng ating Panginoon. That is why, sabi, ngayon nare-realize ko, ang ganda pala nung kapihan sa simbahan. Because it is where you will experience some difficulties of following Jesus. Kasi iba-ibang tao ang nandun. Yung mga kasama mo nagsuserve, iba-iba ang kanilang mga motibo, iba-iba ang kanilang mga nagagawa. Minsan talagang samaan loob nila, nagsasabi sa atin, na bakit naman ganun ang ginawa nung kasama natin, di ba? So, it hurts. Pero, minsan nakikita natin, kasama natin, hindi sila nagkasundo, nagsamaan ng loob, and yet, walang gustong bumitaw. Nandun sila, despite na magkasama sila ng mga tao na kung saan meron silang samaan ng loob. Kasi, they can still feel na mahirap and yet masaya. At saka alam mo, tingin ko doon as observation ko lang, kunyari nasa isang organization ka or nasa isang group, tapos nag-away kayo, pero hindi sila umaalis. Ibig sabihin, hindi sila nagpadala sa demonyo na sinasabi, umalis ka dyan, huwag ka dyan, di ba? Parang ganon. Kasi, I am here to serve the Lord. Di ba? So, kung nag-away tayo, sa akin, pinatawad na kita. Kaya, kaya kong I can go on. Pero kung galit pa rin ako sa iyo, I cannot move on. 'Di ba? Isa rin yun sa makikita mo na pwedeng hindi kayo nag-uusap, hindi kayo siguro parang Kahiyaan. kahiyaan na lang kayo. Pero ang tanong diyan, ano yung feeling mo? Galit ka ba? Pag nakita mo yung tao niya, gusto mo bang suntukin or naiinis ka? Wala pa yung Holy Spirit doon. Hindi ka rin makakapag-serve doon din sa activity na yon kasi may galit ka pa. Siyempre, pwede mo sabihin na, ayoko nga mag-serve, galit nga ako di ba? Pero, sino sinunod mo? Yung galit mo. Pero ayoko, magsiserve pa rin ako kasi para kay God. Yun. Kaya ako tingin ko, positive sa akin yun kasi wag lang siguro silang mag-create ng scene doon, di ba? Wala naman nangyayari gano'n. Wala naman. Hindi lang nagpapansin. Hindi lang sila nagpapansin. Pero ako, I respect pag ganun sila pag hindi sila nag-usap, iyaan mo lang sila. Ang importante, nandito pa sila. No? Nakakakinig pa rin sa salita ng Diyos. Kasi tao pa rin, meron pa rin parang nahihiya, ganun. Pero kung may galit, they cannot stand there. Hindi nila may stand yung makikita nila yung kaaway nila. Tingin ko nagpatawad na yung dalawang yun or whatever it is. Kasi they can stand to be together in one place. Pero pag they can stand in one place, may galit, meron pa sa loob na hindi maganda. And yun yung gusto sana natin maalis. Lalo na kung nagsiserve tayo. Pero yun yung nagiging a place where you will be tested. Makikita mo kung talagang nag-grow ka na doon sa iyong character, sa iyong virtues. Yun, doon talaga ang magandang venue. So it is not the perfect place to be truly happy, but it is the perfect place to become saint. Tsaka lagi natin isipin, lagi natin ipasok sa isip natin na pag meron tayong kinaiinisan, hindi siya yun. No? Ang dasal natin, Lord, ano yun? Forgive them for him or her or them, for they do not know what
he, she, or them are doing. It's our Father. Ilayo mo po siya Yan. sa anumang tukso. Yan. Kasi, ano walang taong nananadya. Yeah. Demonyo yung gumawa nun. Instant lang yun. Pero kung humingi na ng tawad sa'yo, ayaw mo pa rin patawarin. Yung choice mo na Yes. maging parang matigas ang Oo, puso. oo. Do you respect that? Tao ka pa rin, no? Tao pa rin kung sino man yung kasi nangyayari Yeah. din sa atin yan. So, in time, in God's time, maging ano sa iyo na ma-realize mo, you are not doing this for anyone but for God. Yeah. And the feeling that you have right now, ask God, is this the right feeling that I should have? O, diba? Diba sabi, pag ang Holy Spirit na sa iyo, at peace ka. Kung at peace ka then, go back to your service. Kung umalis ka dahil doon, ikaw lang ang nakakaalam niyan at si God. Yeah. Amen. Okay, so sa ano na tayo ulit magkikita? Sa Monday. Yes.